Hi Capricorn! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This is your November kapalaran for Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Love and career reading. So, tingnan natin kung anong energies ang connected sa'yo ngayon. Kumusta kayo guys? Pasensya na medyo na late ang reading nyo this time, mga Capricorn. Pero don't worry, ito na. Tingnan natin kung anong paparating. Okay, excited ako actually na miss ko mag-reading para kay Capricorn. So, ready ko lang yung mga cards nyo, guys. Kung kailangan nyo po ng gabay, pwede kayong magpa-private reading sa akin. Pero may bayad yun. Message nyo lang ako sa Facebook page ko. And, pwede din sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung number ko. Also, available yung mga crystals for sale. Sa mga nag-i-inquire, marami at iba-iba pong mga crystals ang available for love, to attract money, protection, self-confidence, for opening of your chakras, at marami pang iba. So, bisitahin niyo po yung Instagram ko para dyan. And I will tell you more mamaya after ng reading. Okay, sa ngayon, tingnan muna natin yung mga unang mensahe para sa'yo. Oh my gosh! Twin Flame! The answer to your question involves a spiritually based romantic relationship. Na-attract mo ngayon ang twin flame mo. Very spiritual ng connection na yan. Okay, so definitely, yung taong kadil mo ay nakasama mo na yan sa past life mo. Kaya, matindi tong relationship na to. Malalim ito, guys. Binabalanse yung isa't isa. The next card is Base Chakra. Choose only positive thoughts to describe your home, career, and finances as your words determine your outcome. So, maging positibo ka sa the way mo sasabihin yung sitwasyon mo. Kasi guys, yung mga salita na sinasabi mo, nagmamatter yan eh, naririnig ng universe yan, na-attract mo kung ano yung sinasabi mo. Kaya gamitin palagi yung mga positive na words. Okay? Ayan. So, ang moon card mo, step out of your comfort zone, North Node. So, parang sinasabi sa'yo ngayon na gawin mo kung ano yung kakaiba. Buksan mo yung sarili mo sa mga possibilities. Okay. So, from the tarot naman, okay, ito na. Ang overall energy mo is Messenger of Earth. Ngayon, parang hindi mo alam kung anong gagawin mo. Parang nahihiya ka. Ewan ko. Pero i-clarify natin to mamaya. Possible din na merong kang pinaplano na bagong-bago at hindi ka pa sigurado dyan, pero gusto mong mangyari yan or gusto mong gawin yan para magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Gusto mong gumawa ng opportunity para sa sarili mo. Okay. So, sa recent past, Page of Earth, Love, Ace of Earth. Okay, so, parang magkapareho tong cards na to, oh. Nakita ko dito mahiyain ka eh, pero merong taong minamahal mo. And, merong bagong simula para sa'yo. Mas pinipili mong magkaroon ng pagmamahal sa buhay mo. Ayan, ang ganda ng card sa gitna, oh, love. Pinili mong magmahal. At the same time, very practical ka. And, nakita ko mapagbigay ka, maalaga ka, at you are looking forward dito sa bagong simula, kasama yung taong yan. Sa current energies mo naman, Queen of Fire, 10 of Air, 5 of Water. So, ngayon, ang dami mong na-attract na tao, at merong cycle na nagtatapos, pero parang nanghihinayang ka. I feel like binubuksan mo yung sarili mo para magkaroon ng bagong love life or something new sa buhay mo. Possible na tumitingin ka na sa options mo kasi mukhang hindi nag-workout kung ano yung nasa past mo. Meron ka kasi, may nakita ko dito na may pamamaraan ka na or meron kang system na dapat ganito yung mangyari. Pero ngayon sinusuko mo na at oo, nanginginayang ka pero
parang sinasabi ng cards mo dito, kailangan mo ng sumuko, Capricorn. Kasi naghahanap ka ng someone na committed talaga sa'yo, yung papakasalan ka talaga, magsisettle down with you. Minamanifest mo ngayon yung bagong simula, bagong pagmamahal. I feel like babangon ka ulit, pero hindi mo maiwasan makaramdam ng lungkot. Ayan. So, mamaya ika-clarify pa natin yan, guys. Sa near future, 8 of water, 5 of fire, 6 of fire. So, eventually, ayaw mo na mag-invest ng emosyon sa taong yan kasi nagkakaroon kayo ng conflict eh. Although naayos naman yung conflict, pero parang nakita ko sa'yo, napipressure ka na sa love. Parang gusto mo nang sumuko, pero lumalaban ka pa rin. Sa totoo lang, makaka-attract ka ulit ng bagong love. Maraming tao sa paligid mo eh. And nakita ko din dito, maraming humahanga sa'yo. Pero ikaw lang yung parang takot ka na mag-invest ng feelings kasi ilang beses ka nang nasaktan. Okay, yan yung nakakalungkot na part. So, ano bang nangyayari kay Capricorn? Bakit ganyan yung mga desisyon or yan yung mga naiisip mong energies ngayon? Okay, clarify natin yung Messenger of Earth. 3 of Wands, the Justice card, Page of Cups. Parang gusto mong gumanti sa taong yan. Hindi naman sa gusto mo siyang saktan, pero hindi ka kasi mapakali eh. Feeling mo mali yung ginawa sa'yo. Naghahanap ka ng hustisya or kung ano yung fair para sa inyo. Possible na nagka-clash kayo. Sabihin na natin na malalim yung connection nyo, pero hindi niya nabibigay sa'yo kung ano yung deserve mo na happiness. Excited ka kasi may nakikita kang opportunity na para magkaroon ka ng bagong relationship. And strong ka talaga, Capricorn, sa nakikita ko dito. So, ang masabi ko lang, wag ka agad sumuko. Sa ngayon, parang andun yung feeling na nahirapan kang maghanap ng bagong partner. Pero, at the same time, excited ka. Ayan, excited. You are looking forward. Ayan. So, parang naghahanap na talaga ng bagong pag-ibig si Capricorn. Tingnan natin yung nasa recent past. Ano bang nangyari? So, 10 of Pentacles, 7 of Swords, the Emperor. So, alam mo, meron ka lang na-establish sa relationship na yan, sa sarili mo at sa inyo ng person na yan. Oh, pero, gusto mong in control ka eh. Parang sinasabi mo dito, pinaghirapan ko to, kaya deserve ko to. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Emperor. Parang na-feel ko sa'yo, merong galit. Na nagagalit ka kasi may nagawa siyang hindi maganda sa'yo, hindi ka masaya sa ginawa niya. I feel like you're coming from a place of hurt or pain. Kasi mahal mo siya eh, kaya ka nagagalit. Kung hindi mo naman siya mahal, hindi ka naman din magagalit. Ano ba kasing ginawa ng person mo? Sige, kuha tayo ng isang card. Anong ginawa ng person mo para makaramdam ka ng ganyan? Okay. 9 of Swords. Parang iniwan ka niya sa ere. Hanging ka eh. And hindi ka mapakali kasi alam mo yun, parang naging kampante siya na andyan ka. Ayun, iniwan ka pala sa ere ng taong yan. Kuha tayo ng oracle message. Ano bang nangyari kay Capricorn? True love. Oh my gosh. Mahal mo naman pala yung taong yan, pero iniwan ka niya. Okay. Attraction. Okay. Parang yung attraction nyo, it turn into obsession. Ayan. Oh. Ay. Let your friends help you. Parang sinasabi lang nito na supported ka pa rin ng friends mo. Kahit na feeling mo
mag-isa ka dyan sa journey mo, sa struggles mo. Healing family issues. Past life relationship. Oh my gosh. Ayan, soulmate mo talaga yung taong yan. So, merong problem sa family. Okay. So, tingnan natin naman yung sa current energies mo. I-clarify natin. Clarify natin si Queen of Wands. Oops. Ayan. Nag-slide yung card. So, Four of Wands, Wheel of Fortune, and the Temperance card. So, sa ngayon, parang ayaw mong mag-risk. Pero sinasabi na sa'yo ng universe na, sige na Capricorn. Sige na Capricorn, maghanap ka na ng iba. Naghahanap ka talaga ng someone na paninindigan yung relasyon nyo. Temperance is about patience. Nag-a-adjust ka sa panahon Parang, I feel like gusto mo ng malaking pagbabago sa buhay mo. Pero at the same time, inobserbahan mo, tama ba itong ginagawa ko? Mag-workout ba to para sa akin? Kasi andun yung may emotions ka. And pinagdadasal mo din sa universe na sana kung ano man yung gawin mo sa buhay mo ngayon, maging successful ka. So, meron sa inyo guys, takot pa rin mag-risk. Kasi iniisip mo baka mawala yung ininvest mo. So, siguro iniisip mo na sana mag-workout na lang kaming dalawa. Kasi sayang naman yung pinaghirapan ko. Kaya parang ayaw mong buksan yung sarili mo na makipag-date sa iba. Pero, at the same time, andun yung opportunity na magkaroon ng bagong person sa buhay mo. Okay. So, i-clarify natin yung Ten of Air. Ano ba yung nagtapos dito? Ano bang nagtapos dito? Magician, Queen of Pentacles, and Ace of Cups. Oh, okay. Uy, nice to May strength card ka. Sa totoo lang, yung pagtatapos na yan, magdadala din ng magandang pagbabago. Magiging stronger ka. And, gusto ko lang sabihin sa'yo na on the process pa to Capricorn. Kaya kung ano man yung mga tinatry mong gawin ngayon, pagpatuloy mo and be patient, work hard, do your best. Kasi number 1 pa lang to, Magician. Ibig sabihin nasa point ka pa lang na handa ka na para maging independent at magkaroon ng bagong pagmamahal, Ace of Cups. So, nakakatuwa din tong reading na to kasi ang daming confirmation na yes, meron pang magkakagusto sa'yo. Meron pang ma-attract sa'yo. Kasi Queen of Wands ka Queen of Fire, actually. Ayan O, diba? Si Queen of Fire, nakukuha niya kung anong gusto niya, kung sinong gusto niya, kung ipupush niya talaga. Nakita ko sa'yo medyo andun pa yung feeling na ay baka mali yung gagawin ko. May ganun ka pang feeling Kasi nagsisimula pa lang. Pero kung iniisip mo kung kaya mo ba, ang sagot is yes, kaya mo. Ayan, merong Ace of Cups dito It symbolizes new beginning at full of emotions, overflowing with excitement. Masaya ka sa ginagawa mo. Self-love mo kasi yan So, kaya, yun. Bakit malungkot? Okay. Kasi aminin na natin, oo, kaya mong maghanap ng iba, pero nakaramdam ka ng lungkot at panghihinayang. So, the Empress in reverse, Six of Cups, Ten of Wands. Sa bottom of the deck is Page of Swords. Okay. Naka-reverse si the Empress. Ibig sabihin, parang naghahanap ka lang ng sexual na partner. Yan yung nakikita ko sa'yo dito na walang, alam mo yan, yung walang attachment. No strings attached. Kaya siya naka-reverse Parang very vulnerable ka ngayon. Nagmamadali ka na makahanap ng bago. Pero, ang tanong, ginagawa mo ba yan sa tamang intensyon? Kasi yung iba sa inyo guys, ayaw nyo na ng ganyan Ayaw nyo na yung hindi seryoso. Gusto nyo ng seryoso Kita mo tong Ten of Wands Ayan. Parang, yan yung iniisip mo na gagawin mo. Pero ikaw mismo, ayaw mo ng ganyan. Gusto mo lang talaga kontrolin yung buhay mo. Gusto mo kontrolin pati yung sitwasyon. At nagmamadali ka masyado.
So, ngayon medyo vulnerable ka. Hindi ko naman sinasabi na masama yung nararamdaman mo kasi entitled ka naman na makaramdam ng ganyan. Kasi nag-invest ka sa taong yan eh. Pero sinasabi ko lang na parang gusto mo ng drastic decision na padalos-dalos ka masyado. Kasi nga dahil sa inis mo, dahil sa galit mo, iniwanan kanyang hanging eh. At hindi mo deserve yun. Hindi mo deserve yun. Naging totoo ka sa taong yan, kaya deserve mo din na ibalik niya sa'yo kung ano yung kabutihan na pinakita mo sa kanya. Which is hindi nangyayari. Kaya ka nakakaramdam ng lungkot na parang iniisip mo, wala na or sayang, tapos na. Ganon yung lumabas dito sa cards mo na 5 of water. Very full of emotions. Pero ang sabi sa'yo ng cards mo dito, na parang iniisip mo na, oo, tapos na, wala na, pero tatalikuran ko yung lungkot na yan. Ang gagawin ko na lang is, maghahanap na lang ako ng bago, parang ganun. Okay, pero sabi naman sa'yo ng cards mo is, baka masyado kang nagmamadali or padalos-dalos. So, pag-isipan mo din muna yung mga desisyon mo bago mo gawin. Okay? So, depende din yan sa sitwasyon nyo guys kasi meron namang iba na may person naman talaga na available kaagad para sa'yo or makukuha mo naman kaagad. Pero kung hindi naman, huwag mo nang magmadali. Okay? Depende pa rin kasi general reading eh. Kaya, iba-iba talaga kayo ng sitwasyon. So, tingnan natin, meron nga bang swerte si Capricorn sa hinahanap niya. The Hanged bakit kaya? Parang sinasabi dito, tinitingnan mo sa ibang anggulo yung sitwasyon. So, ayaw mo kasing maging stagnant eh. Yan yung problem. Parang feeling mo stagnant, hanging. Masaya ka sa bagong idea mo. You're thinking outside of the box. Kaso lang, pag ginawa mo yon, tuluyan na talaga siyang mawawala sa'yo. 5 of Pentacles. Tuluyan ka nang tatalikod sa kanya. 8 of Cups. At parang nahirapan ka sa bagong simula na yan. Pero gusto mo rin at the same time na mag-isa ka at kalmado yung isip mo. Okay. Ang hirap naman ng sitwasyon. Ang hirap. Super. 4 of Swords. Like I said, gusto mo mapag-isa. Ayaw mong mag-isip ng negative. Ayan, kita mo nakahiga lang siya. Oh. Nakita mo na yung opportunity eh. Na kumbaga andyan na meron ng possibility na magkaroon ka ng bagong partner. Sa iba naman, may possibility na magkabalikan kayo. Pero, mas pinipili mo na, ay, wag na, ayoko. Okay, so meron dito tumitingin sa options. So, pero, oo, nakatingin ka sa options mo, pero nahirapan ka din maghanap. Ayan, pumipili ka eh. May nakita kong third party energy. So, ayan. Decision nyo pa rin yun, guys. Okay? 2 of Pentacles. Ayan, parang maraming tumitingin sa'yo at nahirapan kang pumili. Nakakaloka. Pero maganda yan, guys. Ito, maganda to. Kung hindi naman kayo kasal ng person na yon, karapatan mo namang maghanap ng iba kung hindi kayo nag-workout. 'Di ba? Andito yung the Tower. Oh my gosh, bigla ang pagbabago. So hindi rin madali yung ginagawa mo eh, sa totoo lang. Knight of Pentacles. Parang inisip mo, first step na 'yan para magkaroon ka ng bagong buhay. Ayan, gusto mo na talaga ng pagbabago. Nahirapan ka din sa first step na 'yan, Page of Wands. Nahirapan ka. Kaya parang hindi ka makapag-desisyon, magsistay na ba ako o magsistay pa ba ako or magle-let go na ba ako? Okay. Ano ang outcome? Sa totoo lang maraming humahanga sa'yo. Ayan. Anong outcome or nasa near future? King of Swords, 5 of Cups, 7 of Pentacles, 4 of Cups.
May nakita ko dito hindi masaya. Possible na ito yung person mo. Hindi masaya sa gagawin mo or sa desisyon mo. Possible din naman na ikaw to na parang iniisip mo, ano ba yan? Ang hirap naman itong ginagawa ko. Na parang feeling mo wala kang direksyon. Pero wag mag-alala guys. Minsan kasi dumadaan lang yung energies na ganyan eh. 'Di ba? Hindi naman laging ganyan. Ito ka, nanghihinayang ka pa rin. Kaya niisip mo, ano ba, iiwan ko na ba talaga siya? So, eventually, ganun pa rin. Sa totoo lang nakita ko dito, magsistay ka pa rin. Although hindi pa rin kayo okay, parang hanging pa rin. Pero magsistay ka. Magkakaroon ka ng clarity, the moon in reverse, 3 of Pentacles. Dahil may partnership kayo ng taong yan. At possible na magkaroon ka ng bagong idea para magkabalikan kayo, 6 of Pentacles. King of Wands. Dahil gusto ka pa rin ng taong yan. Mukhang minamanifest ka ng taong yan, oh. Strength card and the Devil. Alam mo, ang nakita ko dito, puro attraction. Ang lakas ng attraction sa inyo. Parang tinatry mong ayusin para hindi na kayo magka-problema. Pero andyan talaga yung conflict sa inyo eh. Inobserbahan mo lang yung sitwasyon. Marami sa inyo guys na pressure kayo na maghanap ng bagong partner or magpakasal, mag-settle down. So, ayan, syempre gusto mo lang naman na magkaroon ng lifetime partner. 'Di ba? Kaya napipressure ka. Andun din yung fear mo na tama ba tong ginagawa ko? Gagawin ko ba to o hindi? Pero may star card. Oh my gosh, the Hierophant. Okay, the world. Oh my goodness. May nakita ko mag-move on for the better. Alam mo Capricorn, hindi pa laging ganyan. May nakita ko dito, possible na commitment, wedding, 4 of Wands, and the 8 of Pentacles. So, andito si Queen of Pentacles, Queen of Wands. Sorry, Queen of Swords pala. Queen of Swords. So, meron ding makikipaghiwalay. Merong iiwanan, the Death card. At magsisimula ulit, Ace of Wands. Page of Swords, 7 of Pentacles. Oh my gosh. Andun yung feeling talaga na naghahanap kayo ng kasagutan sa ngayon, Capricorn. Kasi, feeling mo stuck ka sa sitwasyon eh. Ayaw mo kasi ng ganyan. Ayaw mo maging stuck. Gusto mo, you want to think outside of the box. Yan yung energy mo ngayon. Okay, so any more message for Capricorn? Knight of Wands, 7 of Pentacles, and Knight of Swords. At ito, King of Pentacles. May achievement ka. At ang bilis na mga pangyayari dito. Parang nakita ko dito merong confrontation na pag nagkita lang talaga kayo ng taong yan, ilalabas mo yung feelings mo eh, na papakita mo sa kanya na mali yung ginagawa niya sa'yo. Alam mo, deserve mo yung the best, Capricorn. Yan lang masasabi ko sa'yo. Kasi kung kailangan mo palagi makipag-away, ibig sabihin hindi ka niya nagigets. Okay? Pero don't worry guys. Maraming humahanga sa'yo sa totoo lang. Okay? Kaya lang, pagod ka na rin kasi. Pagod ka na maghanap ng options. Ayan. So, tingnan natin ano pang energies ang connected sa'yo ngayon. Friend zone. Okay? Siguro marami kang mga friendships ngayon. May BFF. Waiting for you. It's complicated options. Ex third party past. Oh, ayan. So, posibleng complicated kasi naghahanap ka na ng options mo. Merong ex, meron pang third party. Mukhang merong past na person, tapos meron pang bagong person. Ayan, options kasi marami eh. Single. Ayan. Problems, burden. So, merong magiging single. Yung problems naman, natural naman yan, guys. Deadma. Ayan, gusto ko tong attitude mo kasi deadma ka na lang eh. Gusto mo lang talaga ng peace of mind.
misunderstanding nagtatampo. So, possible na yung feeling mo na nagtatampo ka, yan din yung nag-motivate sa'yo na mag-move on ka. Emote, iyak, luha. Ayan, nag-emote. Umiiyak. Isa pa, I need you. Oh my gosh. Kailangan mo siya. Pahinga, time out. Grabe. Grabe yung reading, guys. Masasabi ko lang, deserve mo maging masaya. Gawin mo yung nagpapasaya sa'yo. 25-25 on the clock. Oh my gosh. Angel numbers tayo. So, itong advice card para sa'yo. Yan natin. So, dalawang card. Patience. If you tried forever to shift a problem, there's probably something to learn from embracing it. May I let this be for now. Help me relax and trust. Every need will be met. Often, change soon follows. So, hindi mo naman daw kailangan magpanik. Hayaan mo lang daw muna yung sitwasyon. At kalma ka lang, magtiwala ka na magiging pabor sa'yo kung ano yung mangyayari. Kasi malamang magkakaroon ng pagbabago. So, be patient. Okay? Tandaan mo to, patience. Yan yung card mo. And then, yung next is abundance. Wow! Divine Beloved, please show me how to feel fully deserving to receive. I release my ego's plan and open to being a vehicle for abundance. Ang sinasabi lang dito, yung galit kasi pwede mo namang i-let go yan eh. Yung ego mo, yung pride mo, wag mo munang pansinin. Mag-focus ka muna sa abundance. Ibig sabihin, be practical muna. I-enjoy mo kung anong meron ka. I-appreciate mo kung anong meron ka. I-appreciate mo din kung ano yung wala ka. Or kung ano yung wala sa'yo. Ayan. Sabi nga, patience, di ba? Kasi sa totoo lang, there is abundance para sa'yo, Capricorn. Ayan. Okay, guys. That's all for your November kapalaran para sa mga Capricorn. Kung nag-resonate kayo, i-comment nyo. Kung hindi kayo nag-resonate, wala namang problema. Possible na hindi ito ang reading para sa'yo at para to sa ibang tao. Pero i-comment nyo pa rin, guys, kung ilang percent kayo resonate. Okay? Siyempre, i-like nyo to kasi kailangan ko yung mga likes nyo para tuloy-tuloy lang paggawa natin ng videos. Also, bisitahin nyo din yung social media accounts ko. Facebook, Instagram, ayan. Kung kailangan nyo po ng gabay, kung kunyari nag-resonate kayo at kailangan nyo ng more information, pwede kayo magpa-private reading sa akin. Message nyo ko dun sa Facebook page ko or sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box yung contact number ko. Also, andyan din yung link sa Facebook ko at sa Instagram. And kung kailangan nyo naman ng crystals, sa mga nag-i-inquire po tungkol sa mga crystals to attract love, for protection, merong for attract money, self-confidence, self-love, for communication, for protection, and ano pa, marami pa, guys. Opening of your chakras, for mental clarity, for stronger intuition, and for calming the nerves, for ano pa ba, anti-inggit, at marami pa pong iba. Bisitahin nyo po sa Instagram ko at message nyo ko doon. Nakapost po doon lahat ng mga pictures, pati na yung benefits ng crystals. And, ayun, message nyo na lang ako for more questions, if you have more questions. Thank you so much, Capricorn. Have a good day. I'll see you again soon, guys. God bless and stay safe. Bye!